Okay, so ngayon, ituturo natin yung ating system kung paano i-connect sa inyong Microtech router. So itong billing system natin is Radius po to. So Radius and WireGuard setup. Okay, so simulan na natin. So punta tayo dito sa router. Then take note pala guys, itong system natin, support lang po ito sa version 7 na router OS ng Microtech, no? So kung naka version 6 kayo guys, so kailangan siyang i-upgrade sa version 7. So take note, so kung mag-upgrade kayo ng version 7, so make sure na i-consult nyo muna siya sa Microtech technician po nila. So magkaiba po kasi yung architecture ng version 6 sa version 7, no? For example, naka dual ISP kayo, multiple ISP. So once na in-update niyo po yan sa version 7, so mayroon siyang conflict. So baka hindi po gumana yung multiple ISP po nila. Okay? So consult muna sa technician ng Microtech ninyo. Always backup. Okay? So sa mga naka-version 7 na, so all goods na yan. Wala na po magiging problema. Okay, so simulan natin. So add po tayo ng Microtech. So sa Microtech guys, meron tayong two types of router types. So kung hindi nyo siya gagamitin yung Microtech, kung gusto nyo lang invoicing, so pipiliin nyo lang yung virtual. Kung gusto nyo naman siyang i-synchronize, so piliin nyo po yung Microtech. Okay guys? Then yung main ng Microtech. So ano ba yung main ng Microtech o yung coverage? So ilalagay nyo po siya dito. For example, RB 4011. Sample lang ito guys ha. So yung lalagay ko yung branch. Kunwari. Yan. Sample. So ito guys yung tinatawag na WireGuard panel na. So mas maganda yung WireGuard. Mas safety siya. More faster. Versus naman po dun sa ginagamit natin ng mga VPN na Microtech API. So lag po yun. So lalo na pag mga bolts na yung naging client eh. So mayroon nagkakaroon siya ng lagging. So yun yung nagiging problema ng mga VPN. So sa mga third party niya. So dito sa bagong system natin, so gumamit na tayo ng WireGuard panel. So mas mabilis siya, point to point yung kung sa baka connection. So from system to your Microtech, yun na lang. So wala na siyang third party from VPN. Okay, so ngayon, dito naman sa WireGuard, dito. So punta kayo dito sa Microtech nyo. So dito sa WireGuard, then new. So ito po yung name. So pwede naman yung palitan. So ilalagay nyo lang dito. Okay. Then dito yung public. So i-apply nyo lang yan. Ikakopy nyo lang itong public key. Okay. Then ipipaste nyo lang siya. So wait nyo lang siya matapos. So may lalabas po ganito. I-copy nyo lang yung script na yan. So ito Pierce, yung terminal. I-paste nyo lang. Yan. So kailangan mag-ping po yan. So ganyan po. Nagpiping na yung Microtech. So ibig sabihin, connected na po yung Microtech sa aking system, DPS. Okay? So once connected na, so close natin to. So refresh lang natin yan. So kailangan maging connecting po to. Okay? So connected na siya guys. So ibig sabihin, full good siya. So balik punta tayo dito sa WireGuard. So sa WireGuard guys, i-explain ko lang dito. So pag nakakonect na po yung mga Microtech nyo, na-pierce niya po siya, yung WireGuard. So, i-avoid nyo pong magpalit ng generate rate. Kasi pag napalitan nyo yan at accidentally nyo na-apply o na-save, madi-disconnect yung mga connection nila. So, for example, accidentally ko na-save, yung na-apply ko complete, save natin. So, dito guys, tingnan nyo dito guys, so, nag-waiting na siya. Tapos pag kinonect ko to, ito natin yung mangyayari. So, time out siya. So, wala na siyang nag-detect. So, kung sakali mo na aksidente ka rin yun, ikukopyahin nyo lang yung bago.
So, punta kayo dun sa MikroTik, sa WireGuard, then Fuse. Ito, palitan nyo lang to guys, yung public IP. I-paste nyo lang. So, ganun lang siya guys. So, ipin natin. Yan. So, connected na siya. So, ito guys, magpo-connect to kasi yung handshake siya, meron siyang 5 minutes yung mga interval niya. No? So, pero connected na yan. Okay, so punta dito tayo sa isolation. Sa isolation naman guys, so kailangan natin i-connect yung, so i-connect mo sila sa natin. Okay, connected siya. So dapat connected yan guys. So dito sa part na to, kailangan siya i-edit. So yung API niya, punta kayo dito sa MikroTik mo ulit. IP, then services. So make sure naka-enable yung API. Then yung port na nakalagay dyan, ika-copy nyo lang yan. Copy nyo. Ilalagay nyo dito. Then, gawa kayo ng user and password account. No? Sa Radius. O kung meron naman kayo user account dito sa MikroTik, so ilagay nyo na lang siya dito. So, sa akin kasi meron akong ginawang separately sa Radius. So, ilalagay ko lang siya. Okay, so pag na-save, don't forget test connection. So, kailangan login successful siya. Kailangan connected siya. Okay, balik tayo dito. So, ito yung server configuration. Enable natin yung isolation guys. Pag na-disconnect yung client, automatic mag-redirect siya sa portal. Then, enable mo yan. So, ibig sabihin nito guys, every 1 PM, mag-execute siya para i-disconnect yung mga customer na overdue na. So, sa intermittent naman guys, ibig sabihin nito, every 15 minutes o kung anong isenet mo dito, mawawalan siya na internet. Then, after 15 minutes ulit, magkakaroon siya ng internet. So, kaya tinawag siya intermittent suspension. So, pwede niya siyang i-disable. Hindi mo siya gagamit. So, ito yung page URL na. So, dito siya pinag-disconnect. Dito siya i-redirect sa IP na yan. Okay? Sa Warden, so, pwede niyo i-allow yung mga gusto niyo. Kahit disconnect siya, pwede niya siyang i-allow para ma-access niya. So, nilalagay ko dito yung mismong website or website niya. Okay, then save lang guys. Okay, so once na-save na, sa baba niyan, meron ulit script. So, ikakopy nyo lang yan. Balik ulit kayo sa MikroTik. So, close natin to. So, ang script na yan guys, dito yan sa firewall naman napupunta. Okay, so, paste natin. So, yan guys. So, kung meron kayo dyan mga filter na marami, so, kailangan nakaprayo to, nasa taas top. Same dito sa NAT. So, kailangan nakaprayo, nasa top yan. So, ito, igigitna ko na lang itong masquerade. So, ganoon na siya guys, kadali. So, wala naman siyang ibang setup. Okay, so, after yan, dito ulit tayo sa isolation templates. So, ito yung magiging redirection niya. Once na-disconnect si client, so dito siya ipupunta. So, pwede nyo siyang i-edit sa gusto nyo. Okay? Yan, yung mga settings yan. Nababago naman yan. Then, save nyo na lang siya once na-edit nyo. Okay, so, ganyan lang siya guys. Okay, so after nyan, imamap natin yung ating router. Kung saan siya nakamap. Example, ito. Yung latitude, longitude. So, ganito lang yan. Paano kunin. Punta sa Google Map. Okay, for example, ito yung nandito yung router. Sample. Click, tap sa bubong. Right click. Then, pindutin to. Then, punta kayo dito sa notepad. Kakopy nyo yan. Dito. Space. Balik yan. Copy paste nyo lang yan. Save. So, ganyan lang siya guys. Okay. Then, HTTP. Ito naman yan yung another mga FTTH nyo. So, pwede nyo yan i-add. UDP. So, yung mga knockbox. Okay. For example, add tayo. Knockbox.
map box. Code. Number 1. So, ganun din guys yung pagkuha. Okay, so sample lang. Dito nakaano yung map box sa kanto. Okay. Dito. Copy natin ulit. So, lagyan mo na sa notepad para makapin natin. Okay. So, dito, splitter, total port use. Upload ng picture nun kung saan yung kinabit at address and then map. So, and save. Okay. So, ito yung mapping natin. So, ito guys, nakakita nyo 8. Yan yung port available nyo. Okay. So, for example, nagkakaroon kayo ng maintenance anak, pwede nyo edit yan dito guys. Gawin yung maintenance. Kita nyo na mula. So, pula siya guys. So, para mabilis yung reporting nyo sa inyong mga client. Para alam niyo kung saan yung nagiging outage or nag-maintenance kayo. Yan, active natin. Okay, ganyan na siya guys. Ngayon, balik. Punta muna tayo sa package. Gagawa tayo ng package. Sa package guys, gawa muna kayo ng group. For example, residence. Okay? Or business. Ayan, school. Yan, so, pwede nyo gawin. So, pag nakagawa na kayo guys, pwede kayo gumawa ng IP ng inyong package. So, IP pool. So, ito yung gusto kong gawin IP na gateway. 10.0.0.2. 10.0.0.254. So, 254 yung pinaka-max na IP niya. So, kung gusto yung pataas pa, so, lagyan nyo lang yan IP dito. Ganyan. Okay? So, ganyan lang guys. So, pwede kayo gumawa ng multiple iba't ibang IP sa iba-ibang plan. Pwede po yan. So, depende po yan sa inyo. For example, sa isang package, ito yung IP. Then, second package, iba yung IP. Pwede po yan. Okay? So, ngayon, sample lang tayo. Gawa tayo ng home basic 10 Mbps. Right? 10 and the 10 and. So, sa residence ko siya ilalagay. Then, description, unlimited internet. Then, yung ginawa nating IP kanina, presyo, sample lang yan guys, no? Up to 800 pesos. BAT, kung gusto nyo lagyan ng BAT or hindi. So, and show on register page. Kung gusto nyo naka-display sa registration form, i-on nyo lang yan. So, okay. So, meron tayong package guys. So, pwede ka mag-add hanggat ilang gusto nyo. Okay. So, sa baba din yan, meron ulit siyang script, copy. Then, punta kayo sa PPP. So, dito yan mapupunta sa profile. New terminal. Yan. Guys, yung package niya. Okay? Yan, yung package na. So, kada gawa kayo ng package, copy nyo lang script, paste ulit. So, ganyan yung gagawin. Okay, so, move on tayo dito sa client. So, import kung marami kayong client guys, ito download nyo yung templates. So, through Excel, pwede nyo. So, gagawa ko ng separate video dito. For now, add lang tayo. So, account number guys, pwedeng automatic at pwedeng manual. So, ngayon, automatic tayo. One, close. Then yung contact number. Make sure tama yung mga details na ilalagay nyo guys dito. Ayan. Then map. Paano po ba yung map? Ganun lang din. For example, dito. Yan. Double click, share this location. Ikakopy nyo yung link. Yan. Ilagay nyo lang siya dito guys. Then, yung map, anong port. Then, picture ID. So, for example, ito. Yung ID card. Then, yung router kung saan. Then, meron tayong PPPoE tsaka static IPoE. Sa static IPPoE, IPoE.
So ipapadetect nyo lang muna siya sa Microtech na sa DHCP list, no? Then once na-detect na, static yun, then ilagay nyo yung IP man. So ganun lang. So ngayon, PPOE muna tayo. So dito, select yung plan. Then pwede kayo mag-post ng password, tapos meron na siyang nag-generate automatically sa PPO account. So di na kayo hirapan. System na po ang gumagawa na. Okay. Fixed date, activation date. Ito na yung magiging due date niya kung kailan yung nag-start yung activation niya. Then meron tayong prepaid. Kung iba-iba ang due date, prepaid. So fixed date, ito lang po, postpaid. Fixed date po yan. Pre-account VIP kung ayaw nyo gawa ng billing. So enable nyo pa. Okay? Then, save. Okay, so offline siya guys. Ayan, naka-offline siya. Mamaya i-test natin. Ito yung photo ng ID card, wala akong in-upload. Dito guys, pwede kayo mag-additional documents. Okay, bawa may documents, installation. Yan, i-upload nyo lang siya guys. Yan, ganun lang siya kabilis. Then, mga documents, kung may mga documents na kailangan, mga agreement, pwede, picture, PDF, pwede po yan i-upload kahit ilan pa po yan, multiple. Okay? Ayan guys, pwede nyo siya upload. Dito guys, usage static. So nakikita nyo yung reporting. Kung ilan yung kinukonsume ni client. So ganyan lang yun. Ngayon balik tayo, i-connect natin guys yung ating client sa Microsoft. So ito siya guys. Ito yung account. So ilalagin ko. So dito guys, pansinin natin. Ang kinaganda ng Radius guys, wala akong list dito. Secret. Kasi yung mga profile account niyan guys, yung secret account, nasa storage po siya, naka-clouds. So, ang linis po niyan, wala po kayong makikita na account niya. Profile lang. Then, i-remove po to guys. So, ilalagin ko ngayon yung itong account. Eto. So, i-connect ko muna siya. Tingnan natin kung mako-connect siya. So, 635079 Dilap close. Password 12356. Try natin. Save natin. So, tingnan natin kung papasok dito. So, save natin siya. Yan. Ayan siya guys. Diba? Active na siya. Magic. So, wala siya secret. Pero active siya. Okay. Stored siya guys. So, yan yung kinaganda. Kaya dito sa quiz natin. So, ayun din siya. Wandila Cruz. So, ito ang kinagandaan sa Radius, no? So, kahit masira yung Microtech o nag-upload kayo, mabilis mo lang siya i-synchronize. Kasi, yung mga accounts yan, naka-stored na siya, clouds. No? So, ang linis dito guys. Diba? Check natin. Ganyan lang siya guys. Yan, active siya. Then, check natin sa firewall. Diba? So, dito yun naman yung mga ano natin. So, yan. So, ganyan na siya. Pwede na ano siya. Halimbawa, try pa tayo ng isa. I-refresh natin siya. Ayun guys, so online na siya. Okay, so sa map. Yan, tapos natin guys. Ayan siya guys. Hey. Ayan. Online siya. Okay, so pag disable natin, i-isolate natin. Manual isolation. Okay. Then dito, check natin yung Microtech. Ayan guys, naka-isolate siya. Ayan, diba? Then, balik tayo sa mga isolated status. Ganun siya guys. So, sa ngayon, ipuputol ko muna yung ating tutorial. So, meron pa tayong sunod na tutorial na gagawin. Salamat.